Alright, let's go straight to the point. Ito po, huling-huli si Remulla dito, kasi sila yung nag-present ng mga state witness, eh. Siya yung may dala-dala ng mga state witness, yung mga witness-witness nila na dinala nila sa hearing-hearing na 'yan. So, from the DOJ hanggang sa naging ombudsman siya, hawak niya yung mga 'to. In fact, kahit na nasa ombudsman siya, nangingialam pa rin siya sa mga engagements ng DOJ at ng NBI. Siya yung nagpapa-press con, pa-interview. So, dito, while browsing the news today, nakita ko dito na yung mismong Sandigan Bayan kasi dinidinig na ngayon, eh. Like yung si Bong Revilla pa lang ang dinidinig ngayon. Dinidinig sila Bernardo, Bong Revilla, and then na-present na itong si Gerald Opulencia na tinuturo na kasabwat dito sa flood control scam na ito. Panoorin ninyo at pakinggan ninyo kung gaano kadismayado ang Sandigan Bayan sa witness na si Gerald Opulencio na ang nag-present dito at ginawa pa nilang state witness ni Boying Rimulya. Samantalang yung mag-asawang Diskaya na marami silang nalalaman, aba, ayun, kinulong na agad. Panoorin natin. Naging daloy ng pagtestigo ni Opulencia at ano ang mga sinabi niya na ikinadismaya ng mga hukom? Ella, simple lang naman ang tanong ng Sandigan Bayan 3rd Division dito kay Gerard Opulencia, ngunit hindi nila makuha yung mga sagot sa kanilang mga katanungan. Kaya mismong ang korte na ang kumwestiyon kung paano ito natanggap bilang isang state witness. Paano daw natanggap bilang state witness? Ayan si Opulencia, oh. State witness yan ni Rimulya. Paano nakukuha ang mga commitment na ibinibigay nila kay Yusek Bernardo? Yan ang tanong ng mga maestrado kay Gerard Opulencia na siyang coordinator ni Bernardo ng pagkuha ng commitment o kickback mula sa mga district engineers ng National Capital Region. Ang tanging sagot nito, wala siyang personal knowledge dito. Ang ilan sa nabanggit nito ay noong February at March 2025 kung saan tinatawagan niya ang mga district engineer at sasabihin kung ano ang oras at petsa at kung kailan ibabagsak ang mga pera sa Diamond Hotel. Ngunit hindi niya umano alam kung saan ang gagaling ang mga pera, pero duda niya ay mula ito sa mga kontraktor. Hindi nito maikwento kung paano inihahanda ang mga pera. Hindi rin niya kilala ang mga kontraktor at mga proponent at tanging sumusunod lamang sa utos ni Bernardo. Wala ring alam sa umano'y ugnayan ni Bernardo at Revilla dahil hindi niya anya jurisdiksyon ang mga proyekto sa Bulacan. Hindi rin umano siya nakakakuha ng advance payment o kickback at tanging pa-thank you na 1 milyong piso kada proyekto sa North Manila noong district engineer pa siya sa lugar. Dahil walang maibahaging konkretong detalye sa korte sa kabila ng paulit-ulit na pagtatanong, dismayado sina Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Natatawa na lang sila Bong Revilla. Kasi that would literally dismiss the case kung wala naman pa. Biruin ninyo sobrang laki ng bagay na yan kasi state witness po yung mama. Para doon sa isang mama na state witness na hindi niya alam ang isasagot niya, ano yung mga connection to Bong Revilla at yung kay Yusek Bernardo, then that's a big case. I mean, ano na ito? Papunta na ito sa dismissal. Justice Carl Miranda at sina Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda at Associate Justice Ronald Moreno kay Opulencia. Ayon kay Miranda, nagtataka sila kung paano ito natanggap na state witness na Nagtataka. Sandigan Bayan mismo nagtataka paano natanggap naging state witness. At ito sabi kasi nila, bago ka maging state witness, isoli mo muna yung perang ninakaw mo. 'Di ba? Yun yung ano nila, yun yung iginigiit ni Senator Marcoleta. Paano ako magsusoli ng pera kung dinidinig pa, didinggin pa kung magkano ang ninakaw? Paano malalaman kung magkano ang isusoli?
So ito yung tanong ngayon ng Sandigan Bayan. Ayon kay Miranda, nagtataka sila kung paano ito natanggap na state witness ng DOJ, gayong wala palang alam na makakatulong sa prosekusyon. Hmm. Ginawa mong state witness, wala naman palang alam? Walang masasabi sa investigation o sa hearing? Biruin niyo state witness. Ang dapat na state witness, si Curly Discaya at saka si Sara Discaya. Ang dapat na state witness, ayan sila Guteza, 18 Marines. Yan yung mga state witness. Gawin mo pang state witness. Sino? Zaldico. At pinakabago ngayon, Martin Romualdez. Yung mga yan. Ayan. Ano yan? Small fish yan. Hindi rin sila maniwala na wala itong ideya kung saan kinukuha ang pera, gayong ito ang mismong nag-uutos sa mga district engineers na gawin ang naturang illegal na gawain. Duda rin ang mga hukom kung paano ito nakapagbalik ng 130 million pesos sa Department of Justice bilang restitution kung wala Yan ang debate talaga. Paano ako magre-restitute? Sabi ni Senator Marcoleta, paano magre-restitute kung wala pa nga? Hindi alam kung magkano ang ibabalik. So itong si Opulencia na to, nagbalik siya ng 150 million pesos. Ang tanong, bakit siya nagbalik ng 150 million pesos kung wala naman siyang alam pala sa kaso? pala itong natanggap na peso sa Department of Justice, Ano? kung paano ito nakapagbalik ng 130 million pesos sa Department of Justice bilang restitution kung wala pala itong natanggap na commitment. Ayon sa Sandigan Bayan, conditional pa rin ang status ng pagiging state witness at kung pwedeng bawiin ng korte ang immunity kung mapatunayan. Bawiin nyo na. Kasi yan, baka lang inilagay nila yan, planted lang nila yan, para hindi maituro kung sino talaga ang pinaka-mastermind dito. Kung tutuusin, ang nagtuturo, ulitin ko, yung mag-asawang Diskaya, yung si Gutesa at yung 18 Marines. Yan, si Zaldico, ang tinuturo nila, presidente. So yung itong inilagay nyo, walang alam isagot, state witness, nagbalik ng 150 million. Tayang nagsisinungaling ito sa harapan ng hukuman. Ella, dahil wala nang masyadong makuhang sagot dito kay Gerard Opulencia ay mabilis na natapos itong bail hearing ngayong umaga. Wala na rin masyadong naganap na cross-examination sa defense team ng mga akusado. So kung walang maisagot yung state witness na si Gerard Opulencia, then putol yung chain of evidence. Putol na yun. Kumbaga, yung the credibility or even the guilt, ano yun? The evidence of guilt is weak na kasi Opulencia wala naman palang masabi. Biruin ninyo, apat yan silang ginawang state witness. Isa dyan si Opulencia. Wala siyang masagot. Mamayang 1:30 ng hapon, inaasahan naman na tetestigo na itong si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nung mga nakaraang araw nga ay may iniindang respiratory disease. So si Roberto Bernardo, magte-testify siya, ituturo niya si Bong Revilla. Tapos ito namang si Opulencia connected, taga-utos mula sa utos ni Bernardo, pero wala siyang masabi about sa impormasyon. So ano pa yung credibility meron si Bernardo kung itong mismong kasama niya as a state witness wala pa lang alam. Mano ang may alam ng lahat ng proseso ng bigayan ng kickback dito sa loob ng DPWH, maging sa mga kontraktor at mga proponent. Yan muna ang update. Tapos na yung laban yan. So, kung ang nag-present nito ay nung DOJ pa siya at ngayon ay ombudsman itong si Remulla, questionable na ng Sandigan Bayan, reasonable na hihilingin ni Martin Romualdez na mag-inhibit or wag mangialam itong si Remulla dito sa kaso na ikinakasa nila laban kay Martin Romualdez kasi state witness niya, imbento pala.
Nagpadala ng 4 na pahinang sulat ang mga abogado ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman. Ito ay upang formal na hilinging huwag nang sumali ang Ombudsman sa anumang preliminary investigation laban sa dating House Leader. Isinasangkot si Romualdez sa anomalya sa budget insertions at flood control projects. Sa sulat, iginiit ng mga abogado ni Romualdez na ang ilang public statements ni Ombudsman Crispin Remulla ay laban na sa kanilang kliyente dahil tila nakapagpasya na itong usigin ng mambabatas sa kasong plunder kahit wala pang naisasagawa o natatapos na paunang investigasyon. Ganyan naman ang ugali, ang style ni Boying Remulla eh. Kumbaga, uunahan niya yan sa kanyang mga public engagements. Para pag ito ay makarating na sa preliminary at saka sa hearing, mangyayari niyan kasi sinabi ng boss nila boss nila yan si Boying Remulla kailangan accorded doon sa kanyang mga public statements. Kasi otherwise, ano na, hindi na nila sinusunod. Si Boying Remulla, nasabi na niya sa sa publiko. So ganyan ang style. Gayun din si Assistant Ombudsman Miko Clavano na tinawag namang master plunderer si Romualdez. Kaya naman Diba? May ano na sila. hinihiling ng mga abogado ng dating House Hindi ba si Marcos Jr. yung master plunderer? Speaker na isang impartial at independent body o officer ang magsagawa ng preliminary Magtaka ka nga eh. Ito in the past presidents, balikan natin yung mga past presidents. Si Tabaco, pag may mga ganyang corruption, yung presidente ang inaano nila. Si Erap, ganun din. Di ba? Plunder ang kaso niya. Si Arroyo, doon sa ZTE, NBN deal. Siya yung tinuturo dyan. Si Pinoy, halimbawa doon sa kapalpakan ni Pinoy doon sa Manila Bus Hostage. By the way, papalabas daw yung pelikula na yan, Manila Bus Hostage dito ata sa Hong Kong sa May 28. Tignan nga natin kung baka nandun yung pag-sorry ni Tatay Digong kasi nung panahon ni Pinoy hindi siya nag-sorry. So, sino pa? Si Tatay Digong. Si Tatay Digong, anong sabi nila? Nasaan ang Pangulo? Na pag hinahanap nila, may sakit, ganito, nasaan yung Pangulo? Pag may Pangulo ang Pero ito yung first time na nangyayari sa bansa natin, corruption, yung flood control, lahat yan nangyayari sa bansa natin. Ang sinisisi nila, magmula Vice President pababa. O kaya kung hindi ba, yung nasa baba talaga. Kagaya nito, si Opulencio. Diba? Bakit si Opulencio? Andun na nga, tinuturo na nga dati si Zaldico, saka si Martin Romualdez, saka yung presidente, yung kanyang anak, pero wala. Ang lagi nilang impeachment sa vice president. Pagpapakidnap sa former president. Pero yung presidente mismo, na siya naman talaga ang nag-devise ng budget from 22 to 2026, pero hindi siya yung hinahanap at sinisingil. investigation sa kongresista sa halip na ang ombudsman. Wala pang tugon kaugnay ng issue ang Office of the Ombudsman. Samantala, kabilang naman si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste sa nag-aabang sa pagsasapubliko ng affidavit ni Representative Romualdez kaugnay ng mga nalalaman nito sa budget insertions at flood control projects. Ngunit may puna ito saan ay tila pananahimik ng mga kapwa kongresistang sumusuporta sa dating House Speaker. Kapansin-pansin na kahit na ang majority ng Kongreso ay sumuporta at sumusuporta kay dating Speaker Romualdez, tila na maingat ang ibang mga kongresista na magkomento sa video message ni Speaker Romualdez. Apela nito sa mga Yan kasing result ng investigation na yan, lalo na sa ICI. Magtaka kayo, hanggang ngayon wala pa silang inilalabas na report. So yun yung
sinasabi or ibig sabihin ni Martin Romualdez na ino-authorize na niya na mailabas yung ni-report niya sa ICI para makita natin kung ano yung mga pinagsasabi niya doon. Siguro, sa tingin ko, may nakita sila part of the report from Martin Romualdez doon sa ICI na yun wherein parang patungo na ito kay Presidente, kay Marcos Jr. Kaya ito na yung ginagawa nila ngayon. Kasi nakita nyo naman, ginawa nila kay Zaldico. Ngayon, Martin Romualdez, pinsan pa yun. So, yun yung maganda doon. Kung talaga sila, they are for accountability sa corruption na ito, ilabas nila. Labas nila yung ICI report. Kapwa mambabatas, humarap sa publiko at patotohanan o kaya ay pabulaanan ang mga binitiwang pahayag ni Romualdez. Matatanda ang itinanggi ni Romualdez na may kinalaman siya sa budget insertions at anomalya sa flood control projects. Binigyan diin din itong hindi niya hahayaang maging scapegoat sa katiwalian ng iba. Rosalie Coz, Hindi pwede. Hindi naman po pwede na Martin kikita nyo, grabe kayo. O kung makakis pa si Barbers dito, waga. Parang tuko. Ngayon si Luis Tro, tahimik na dito kay Martin Romualdez. Pero hindi po pwede na ngayon na inilalaglag ka, hindi po pwede na sasabihin mo na wala kang kinalaman. Kasi hindi naman siguro, kahit nga ako na normal lang na nanonood, hindi ako maniniwala na wala kang kinalaman. Kasi during that time, si Toby Chanco ang laging nagsasabi, speaker. Kaya mismo nagpangalan din sa'yo, speaker, saka si Zaldico, nag-usap daw kayong tatlo. Ito nga yung tanong kay Martin Romualdez, paki-verify mo nga kung totoo yung kinukwento nitong si Toby Chanco na pinatawag daw kayo ni Bangag, tapos nagtanong daw siya na, ilang bahay ba sa Forbes ang gusto ninyo? Ang gusto mo? Mga ganon. Paki-confirm mo kung totoo yung kwento ni Toby Chanco. But anyway, ito yung sabi ni Toby Chanco. Pinuna ni Navotas Congressman Toby Tiangco ang timing ng video statement ni former House Speaker Martin Romualdez. Dumepensa rin siya sa umano'y pananahimik sa issue ng budget insertions. Alam daw ni former House Speaker Martin Romualdez ang nangyaring bentahan ng mga proyekto. Because when he asked me what's the problem in Congress, sinabi ko, Kaya tanong ni Navotas City Representative Toby Tiangco, bakit ito nanahimik? when I brought up the issue of the small committee, walang minutes, walang transcript, speaker pa siya nun. Bakit wala siyang ginawa? Hindi niya hiningi. Giti Tiangco sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, nagsimula ang korupsyon sa small committee at hindi sa executive branch na una ng sinisi ni Romualdez. The first opportunity to insert is doon sa small committee. Doon pa lang sa pagtanggal ng mga flagship projects ng executive branch na nasa NEP na linalagay nila sa unprogrammed appropriation. Dumepensa rin si Tiangco sa pag-name drop ni Romualdez sa kanya sa inilabas na video statement nito noong Martes. Kinwestiyon kasi ni Romualdez kung bakit si Tiangco mismo hindi raw nagsalita noong vice chairman pa siya ng House Appropriations Committee. Number 1, 56 kaming vice chairman. Number 2, ang trabaho ng vice chairman is to defend the department that is assigned to you. Number 3, tignan nyo yung deliberations ng 2025 budget. I think that is September 2024. Tignan nyo yung recordings noon sa YouTube o kahit yung transcript noon. Walang majority na nagtanong doon. Dahil sinasabihan yung majority members na hindi kayo pwede magtanong. Pag nagtanong kayo, bawasan yung budget sa distrito nyo. Para kay Tiangco, hindi coincidence na naglabas ng pahayag si Romualdez kasunod ng balitang naaresto na si resigned Congressman Zaldico. Pero duda siyang gagawing fall guy o scapegoat ang kongresista. He has to answer directly. Alam ba niya yung ginagawa ni Saldi o hindi? Kung hindi niya alam, how could it have happened? Nanindigan din si Congressman Tiangco na walang kinalaman si PBBM sa flood control scandal. Simple, matipid at wala raw kasing luho ang Pangulo. Mag-follow sa aming mga social. Nanindigan din si Congressman Tiangco na walang kinalaman si PBBM sa flood control scandal.
Simple, matipid, at wala raw kasing luho ang Pangulo. Wala, sablay ka dito, Toby Chanko. Nung eto nga, sabi ni Atty. Roy Nagwanzon, kinakasuhan ng plunder itong si Martin Romualdez. And Atty. Guanzon explains, pag ikaw ay nagko-commit or nag-commit ng plunder, hindi naman po pwede at mahirap naman na mag-isa mo lang gumawa niyan. Simple. Huwag nating Chanko, sablay ka dyan kalimutan na sa plunder ay merong conspiracy. Yung napagkaisahan nila lahat na gawin ito simula pa sa budget dahil walang flood control na ghost projects at substandard projects kung walang simula dyan sa budget na simula pa lang habang ginagawa ang budget ay wait, naisip na nila Tignan niyo. na kikita ang budget Tignan ninyo yan pagkakapal. Asan yan? ay naisip na nila na Asan yan? kikita sila ng kickback. At Asan yan? wala pa lang. Ayan. Pagkakapal-kapal. Yan, ilang 4,000 pages yan. Tapos sabi ni Marcos Jr., nabasa ko na. Naayos ko na. Ang tanong, nagbabasa nga siya? Nagbabasa nga ba siya? Drop out nga siya So kung nagbasa ba niya, naintindihan kaya niya? Tuloy. Habang ginagawa ang budget, ay naisip na nila na kikita sila ng kickback. At halos trilyon-trilyon na flood control projects ang nilagay nila sa budget. At sabi ni Martin Romualdez, hindi daw niya yan alam. Ay ano ng klase ka namang speaker? Kung hindi mo alam yung budget mo, parang nakakapagtaka naman yan masyado. Na hindi mo pala alam. Ang sinasabi mo lang, si Saldico lang ang may alam niyan at si Cheese Escudero. Kaya dapat wala kang pananagutan. Pero ang conspiracy hindi pwede yon, di ba? is the act of one is the act of all. Yan ang conspiracy. Ang sinasabi dito na hindi pa sinasabi ni Ombudsman, which I'm going to say, is this, that this conspiracy to plunder the coffers in the budget through these flood control projects that are ghost and substandards began in the preparation of the budget, not in the implementation of that budget. That the plan and design, there was one... Kaya sablay din talaga si Toby Chanko. Nag-uumpisa daw sa small committee. Pagplano pa lang, pinag-uusapan pa lang, ipapasa pa lang yung NEP. Don't tell me na ano lang to. Ang magpapasa lang ito, yung mga, yung house o kaya yung sa DBM, sila yung mag-ano. Siyempre, andyan nakalatag na yan. Kunwari lang, ito yung NEP natin. Tapos pag-uusapan natin sa deliberation. Hanggang sa small committee, BICAM, tapos sa magiging bill na siya. GAB. Hanggang sa maging GAA. Lahat po yan ng stages na yan. Kasama si Pangulo dyan. Design that they all agreed on, that they were going to pack that budget in several years with flood control funds because it's very hard to trace flood control funds. That's why... Very hard to trace. Pero na-booking sila. Kasi mismo yung calamity or yung natural disaster natin ang nagbisto at nagbooking kay Marcos Jr. Hindi wag niyang sabihin na, sabi ni Auntie Claire, si Presidente lamang ang kaisa-isahang kauna-unahang na lumaban, nagbisto ng flood controls corruption na to. Hindi. Na-fact check kasi siya ng mga baha. Wag niyang sabihin na wala na silang takas wala na silang lusot. Kasi una sinabi niya 5,500 flood controls ang natapos.
bakit binaha? So, wala na siyang lusot. Ano ipapalusot niya? Nung una, he tried na magpalusot. Ano yung sabi? Na-overwhelm eh. Binangga kasi ng barko eh. Ano yun? Sino maniniwala doon? So, anong ginawa niya? Para malinisan, kunwari, ang kanyang pangalan, o nung SONA, sinabi niya na, maya naman kayo. O, di ba? It took how many months? From July na SONA niya hanggang December. Ano sabi niya? December, magpapasko sila. Hindi magiging mereng Pasko nila. Makukulong sila bago magpasko. Petsa na ngayon. Saan yung nakulong? Sila Diskaya lang. At saka yung mga vloggers na fake news daw. Oh, ay ghost projects. Ang dami-dami. Meron pang mga projects na napunduhan na sa ganitong taon, pinunduhan uli sa sunod na taon. Pero madali sa flood control, nabuking si Marcos Jr. Anong ginawa ngayon? Inilipat yung pinakamalaking budget na dati sa DPWH, ginawa na at nilagay na kay Sani Angara sa DepEd. Kaya makita mo ngayon lagi magkasama si Marcos Jr. saka si Sani Angara dahil ang labas na ngayon classrooms. Sa classrooms same din. Kung dati flood control, ngayon classrooms na dinaan sa DepEd. So same thing, abangan ninyo, time will come. Yung sinasabi niya na ilan yung napagawa nilang classrooms? Na 22 lang. Time will come, mabubuking din yan si Marcos Jr. Although medyo mas mahirap na mabuking sa DepEd, no? Kasi classrooms yan eh. Ang kailangan na mag-fact check niyan, tao eh. Dito kasi sa DPWH ang nag-fact check, calamity mismo. Kumbaga, work of God. Ito, kailangan natin bantayan, tignan. Pwedeng sabihin na pag nakita mo, uy, ba't ilan lang yung classroom sa lugar na to? Hindi fake news yan. No? Pwedeng ganun. Pero hindi mo masabihang fake news yung natural calamity. So medyo mas mahirap nga naman dito sa DepEd. So, syempre, nakita ninyo, gaya ng sinabi natin, yung credibility na ni Ombudsman Remulla, medyo mahirap nang hagilapin kasi tignan ninyo si Ombudsman Remulla, dati, nung lumabas yung 18 Marines, nung lumabas si Guteza, dinismiss nila kaagad yung mga pinagsasabi ng 18 Marines at ni Guteza. Pero, dito sa kinakasuhan nila itong si Martin Romualdez, makita ninyo, ito, ayan na yung kaso. Complaint affidavit ni Ombudsman versus Martin Romualdez. Nakita nyo, ayan po, ayan. Okay? So, ang ginamit niya dito, ang ginamit nilang statement dito, ayan yung kay Guteza, surrounding the implementation of scheme by reason of their direct and active participation therein, Guteza. Kita nyo? Di ba nakakatawa lang? Guteza in particular detailed the systematic delivery of large sum of cash and suitcases referred to as basura. Ayan, yan yung address na sinabi ni 56th floor of Horizon. So, where is Guteza? Guteza, kung ginamit mo itong affidavit ni Guteza para kasuhan si Martin Romualdez, si Guteza, ang laman ng kanyang affidavit is Zaldico, Guteza, Marcos Jr. So bakit ka titigil kay Martin Romualdez? Aber? Diba? So dito, booking. Bistado, ilang beses niyang nabanggit. Guteza. Baka makita pa natin dito yung dalawa, si Texay. Si Mark Texay, saka si John Paul. Tingnan natin. Baka makita nga natin. Tingnan natin I'm sure baka nandito yung dalawa. Ayan, Zaldico. Pati si Zaldico. So si Zaldico na tinuturo niya si Marcos Jr., then it should not
be only Martin Romualdez. So ayan, balikan nga natin. Parang dito pa lang nabanggit na eh. Ayan oh. Similarly, Esquivel admitted that in the course of his duties as a personal assistant, security personnel under Co, he personally handed. Si Esquivel, hindi ko alam kung sino tong Esquivel na to eh. As in Ticini, credibility, Esquivel, Natividad, and Gutesa were actuated by improper motive. They stand to gain no benefit from falsely implicating. So, therefore, naniniwala siya kay Gutesa. They stand to gain no benefit. Ibig sabihin, wala naman siyang mapapala kung magsisinungaling sila. No? More importantly, their testimonies are declarations against their own interests as they openly acknowledge their respective participation. So, ano na to? Admission of guilt na ito. Ayan. Ito, si Zaldico. On the other hand, the review of statements of Co likewise shows that he possessed direct and personal knowledge of the scheme by reason of his central role therein. As chairperson of the House Committee on Appropriations, Co admitted his involvement in collection and delivery of funds derived from government projects associated with Romualdez. So ano pa inaantay natin? Kasama pala dito, conspiracy. Yan yung sinasabi ni Attorney Rowena Gonzon. Conspiracy. Hindi po pwede na si Martin Romualdez lang. Hindi po pwede na si Zaldico lang. Conspiracy. Sino ba yung boss ni Martin Romualdez? Sino ba yung boss ni Zaldico? Si Martin Romualdez. Sinong boss ni Martin Romualdez? Eh di si Marcos Jr. As simple as that. Ayan, ombudsman. That's it. Ano pa inaantay natin? Okay, let's move on. Ayan, ito, isa namang security threat sa ating bansa dahil ito namang sa part naman ng ano natin sa security or sa defense security natin. Eh medyo inilalagay naman tayo sa alanganin nitong si Teodoro Gibo dahil yung tinatawag na Pax Silica, Pax Silica Philippine-US Defense Ties na ito, medyo hideous ito kasi ginagamit na naman nila dito yung parang doon sa EDCA na sinasabi nila, ito maganda ito para sa security ng bansa natin at saka sa humanitarian natin. But dumaan yung mga calamity, wala tayong nakitang humanitarian. Dumaan yung mga tension, series of tensions diyan sa South China Sea with between China and the Philippines. Wala naman tayong napala. And just yung simpleng escort ng Amerika doon sa mga fishermen natin, yung simpleng pagsama lang ba? Andun lang kahit medyo malayo, makita lang ng China Coast Guard na may presence ng doon, US vessel doon. At least tamo makapangisda yung walang napala. Ngayon, itong may bago, tinatawag na Pax Silica. Delikado na naman tayo dito. It's a war-driven imposition. It is definitely not a war-driven imposition. It is a resilience imposition. Kung pag-aralan natin yung Pax Silica real, it is a manufacturing and high technology endeavor. Manufacturing ng armas, bala. Ang worst dyan, ang hindi maganda dyan, ay rent-free. Sino ngayon? Tanongin natin kasi sabi niya, yung China, ano yung mga yan? Mananakop yung mga yan. Kaagaw ng teritoryo. Ito, literal. Literal. Andyan yung EDCA bases nila. 9 sites all over the Philippines. Ngayon, hindi pa sila nagkontento. Gusto pang gumamit ng another portion ng lupa ng Pilipinas rent-free. Hindi ba? Hindi pang uuto yan sa atin.
maglalagay sila ng mga defense nila diyan, manufacturing nila diyan. In the case of war, hindi natin po pwedeng sabihin na, "Ay hindi, wala kaming kinalaman diyan." Kasi nasampulan nga nitong sa US-Israel-Iran war na ito, pinagbobomba nung Iran yung mga military bases ng Amerika diyan sa around Middle East. Hindi naman po pwedeng sabihin ng Dubai na, "Uy, wala naman kaming kinalaman diyan." Ang tinira nila yung US base diyan. Hindi naman po pwedeng sabihin na hindi madadamay yung mga tao diyan kasi mahuhulog yung missile, magkakaroon ng ano yung tawag doon? Yung kumbaga hindi tumpak yung pinagbagsakan ng missile o nagkamali sila o kaya mahuhulugan ka, madadamay ka. Yung mga ano tawag dito, yung kumbaga sa baril, 'di ba? May ano 'yan eh. May kasamang ano yung bang tawag doon? Parang sa granada ba? May shrapnel, parang gano'n. Madadamay ka, parang gano'n. So kahit na sabihin mo na military bases ang binira, paano pag nagkamali sila o di damay yung building o katabi? Malakas yung impact niya, hindi mo po pwedeng sabihin na, "Uy, mismong base lang." So dito sa Pilipinas, saan ka nakakita na maglalagay sila ng mga facilities nila, tapos wala man tayong mapala. Sasabihin nila, "Oy, alam nyo, kasi yan yung sinabi nila sa EDCA eh. Magkakaroon tayo ng jobs. Jobs, kuno." Pero wala na. May nabalitaan ba kayo nagtrabaho diyan sa EDCA sites na mga Pilipino? Tell me, meron o wala? O wala. Pero yun ang kanilang ibinibida. Ito po ay may create ng job. And take note, ginastusan pa ng Philippine government yung pagpapagawa sa mga EDCA sites na yan. Ito naman ang mangyayari ngayon dito. So, kung saan na nakukuha yung ideya na war-driven imposition, kalokohan yun. It is actually resilience. Kaya may gera kaya hindi, naninikip ang supply ng mga kinakailangan natin. It is an effort to join the manufacturing cycle na matagal na nating gina-jumpstart dito na hindi, yung long term hindi natutuloy. Pangalawa, Bakit ngayon lang? Isn't it, very yung timing nung sinasabi mong ganyan, bakit ngayon? Na alam naman natin na may tension sa Middle East, may tension between China in the US and the Philippines, may tension tayo eh. Tapos maglalagay ka ng mga ganyang facilities, sasabihin nila, "Oh, hindi, para masama yung AI natin dito, AI development natin dito." Uutuin na naman tayo dito. Wala na namang mangyayari sa atin. Di ba? Tapos, halimbawa, ito, kukontrahin natin yung mga pinaggagawa ni Marcos Jr., yung ginagawa nilang impeachment, kukontrahin natin, sasabihin nila, mali-maleta, magrarally tayo, magkakaroon tayo ng mga meetings, mga ganyan, mga events. Later on, halimbawa, yung may sinabi si Mayor Baste na ang ulo lang naman ni Marcos Jr. gusto namin. Paimbestigahan na raw siya. May mga sinabi yung mga vloggers, paimbestigahan yung mga fake news. Isa sa pinaka-recent na biktima ng gobyerno dito, ng politically motivated na biktima, ay itong si Mike Defensor. Tingnan nyo naman, biglang nagkaroon ng trafficking. Inihabla ng NBI ang asawa at anak ni dating Congressman Mike Defensor. Sangkot daw sa prostitusyon ang KTV bar na ino-operate umano nila. Tugon ng misis ni Defensor, hindi yan totoo at pinupolitika lang sila. May report si John Consulta.
Ang Family KTV na ito may karugtong umanong hotel kung saan nasa 54 na babae ang nasagip ng NBI mula sa umano'y pambubugaw. Merong secret na passage papunta ron sa hotel. Pag naayos yung transaksyon, Parang naalala ko to, parang familiar tong ganitong rhetorics nila. May secret passage, papunta dito. Ganun ang ginawa nila kay Pastor Kibuloy. Meron daw secret passage yung mga compound doon na diretso daw doon sa room ni Pastor Kibuloy na anytime na meron siya daw gustong babae, may secret passage daw doon. Eh wala naman silang naipakita. Ang naipakita nila yung pagkagandang-gandang establishment ni Pastor Kibuloy. To the point na meron pa daw silang nakitang heartbeat sa ilalim ng lupa. Nagbungkal sila, sinira nila yung lupain. Wala naman silang nakita. Tanong, binayaran kaya nila yung mga damages dyan sa KOJC? Dito na naman Kasi kung babalikan natin yung kay Pastor Kibuloy, si Pastor Kibuloy ang nagbigay ng platform para kay PRRD para magkaroon ng boses. So anong ginawa nila? Inuna nila yung SMNI. Pinatawag sa sa House of Representatives sila. Yung pangalan nito, si Doc Loren Badoy saka si Ka Eric Celis. Hindi pa sila nakontento. Ayan, pinaano na nila, pinatanggal sinuspende o kaya tinanggal yung prangkisa ng SMNI. Hindi pa sila nakontento until we came dito sa point na pakidnap si PRRD. Natanggal na yan sa picture yung mga yan. Tanggal na. Eto na tayo ngayon, si Vice President Sara Duterte at yung mga tao sa paligid ni VP Sara. Ito nga, pinaka-recent na biktima. Ito nga si former Congressman Mike Defensor. Naakyat na doon sa hagdanan sa likod, paakyat diretso ron sa mga kwarto na pinapalabas sila na hotel. At may natuklasan pa ang NBI sa may-ari ng hotel batay sa mga nakuha nilang dokumento. Ito pala. Tingnan nyo dito tingnan ninyo na may natuklasan daw silang mga ganyan mga dokumento or mga illegalities. Kung ikaw mag-ooperate ka ng illegal, mag-iiwan ka ba ng mga dokumento dyan? Paano kapag ni-raid? Simpleng logic lang talaga, sa totoo lang. Ayan may natuklasan daw sila dyan. Ano pa? Sa may-ari ng hotel batay sa mga nakuha nilang dokumento. Ito pala, ang mga may-ari, yung asawa nga ni Mike Defensor at anak niya. So yung mga documents revealed na sila yung may mga kinalaman dito, no? Chicago Blue Hotel shares the same address. Then there are interlocking officers and also directors na nandiyan. Chairman daw ng kumpanyang may-ari ng hotel ang asawa ni dating Congressman Mike Defensor. Treasurer naman ang kanilang anak. Kahapon, inireklamo ng NBI ang mag-ina ni Defensor ng paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act. Todo tanggi sa paratang ang may bahing Defensor na si Julie. Wala raw silang kaugnayan sa sinilakay na bar. Halata naman daw na smear campaign ito na layo yung mag-imbento ng kaso laban sa kanila ng anak. Hamon niya kay NBI Director Melvin Matibag, harapin si Defensor kung may problema ito sa kanya at huwag idamay silang mag-ina, pati mga empleyado nila. Sinusubukan ng GMA News na makuha ng reaksyon. Tingnan ninyo Tinanggi nila, wala silang kinalaman doon. Sabi kasi ni Matibag, ayan, sabi ni Matibag, ito, ayan. Mga involved na Chicago Blue Hotel shares the same address. Ano? Then there are interlocking officers and Chicago Blue. Ayun, Tingnan natin So, recess the name to they are all victims of human trafficking. So, that is my appeal to everyone. And kung sino man yung nagpalabas na nagkalat, I ordered RCC the names, the personalities ng mga victims. Okay. Kinasuhan daw nila ang... Yesterday, we have 5 cases versus the owners and operators of Chicago KTV Club. Chicago, ayan, tignan natin isa-isahin natin. Chicago owner, madali lang hanapin yan. Chicago owner. Ang owner ng Chicago KTV Bar
ay isang, baka inchik siguro to, James Martinez Wang. Okay? Ayon sa, ayon according to Peanut Gallery Media Network. So, ang may-ari ay James Martinez Wang. Pero, ayon naman sa NBI, ang may-ari daw ay link daw kay Mike Defensor. Ayon sa NBI. Pero in reality, ang may-ari si James Martinez Wang. So, ayan. Ano pa yung sabi niya? Tingnan natin. The Chicago Electronic Entertainment Corporation. Chicago Electronic Entertainment Corporation. Ayan. Chicago Entertainment Corporation. Ayan. Ang may-ari operates the KTV bar and is led by Hector Diaz, Rene, and Maribel Borja. So kung titingnan natin dito, ayan Chicago Electronic Entertainment Corporation. Ang may-ari pa rin nito ay si James Martinez Wang. Ang president, Hector Diaz. Ang corporate secretary, Rene Abinojar. Ang director, si Maribel Borja. So sabi dito, while individuals are registered officers, sabi niya, while the above individuals are registered officer, an NBI following a raid has alleged that the business is linked to the family of former Congressman Mike Defensor. Alleged, link. Okay, tingnan yung mga key term diyan, alleged at link. The NBI has filed criminal complaints against Julie Rose Defensor, yung asawa ni Kong Mike, at saka yung anak, claiming they are tied to the operation through shared corporate interest with Zerin Development Corporation. Itong Zerin Development Corporation, ito yung malinaw na ang may-ari nito ay sila Mike Defensor, yung asawa. Pero itong Chicago KTV Bar at saka Chicago Electronic Entertainment Corporation ay malinaw naman po na may-ari ay si James Martinez Wang. Pero yung sinasabi na itong Zerin, kasi pati yung Zerin kinasuhan na, kumbaga itong Zerin na ito, tignan natin ang owner niyan, malinaw na family of former Congressman Mike Defensor. So ito po, yung Zerin nito, makikita natin na parang yung the whole building. Yung the whole building, may mga nagre-rent doon. Kung hindi man nagre-rent, may mga opisina doon. Pero ang pag-aari ng family or ni Julie Rose Defensor yung itong Zerin Development Corporation, which is parang ganito lang yan is imagine natin yung SM department store or yung SM lang, yung buong SM. Doon sa buong SM may SM department store, which is ang may-ari doon sa department store at saka supermarket si Henry C. Pero bukod doon sa SM na yun, bukod sa department store at saka sa supermarket, may mga stalls dyan. Andyan yung mga Watsons, andyan yung mga 7-Eleven, andyan yung mga Kenny Rogers Restaurant, Jollibee, McDo. So parang ganun yung nangyari dyan. Yung Zerin Development Corporation na yan, meron siyang building na malaki. Andyan yung Chicago KTV Bar, Chicago Electronic Entertainment Corporation, at kung ano-ano pa. So, itong sinasabi na Blue Hotel na ito, sa katabi naman ng building na yan. Sa katabi naman may tinatawag na Blue Hotel. Yung Blue Hotel na yan, dati pag-aari ni Mike Defensor. Pero give up na nila nung 2019. Kasi ang ginagawa kasi nila, gusto nilang i-connect lahat Yung building na yan sa kanilang Blue Hotel, pati yung KTV bar na nandito sa loob ng building ni Mike Defensor, gusto nilang i-connect doon sa Blue Hotel kasi lagusan daw yan Lagusan. Yung KTV bar, lagusan, kumbaga
kung merong client, papasok nila sa hotel, gagawin nila doon, parang gano'n. Para ipalabas nila na ito ay trafficking or human trafficking. So, gano'n ang ginagawa nila ano diyan. Kasi, ang sabi ni Kong Mike, ito, pakinggan muna natin. Ang sabi ni Kong Mike, ang question niya, ang daming mga KTV bar dyan. Sabi niya, bakit itong nag-iisang KTV bar na nasa building ko ang ni-raid nila at ikinokonek sa amin? Sabi niya, meron namang mga KTV bar dyan sa Soler, sa ibang bahagi ng Pasig at Parañaque, like yung sa Soler. Bakit hindi nila nire-raid? Kasi in reality, kung titignan natin sa mga reviews ng mga nakakapunta ng Solero, ayan may nagtanong nga sa reviews anyone na nakatry ng possible escort sa mga hotels like Okada at Soler, etc. May nagsabi rates depends. They can go from 30K upwards. I know rates for FAs and models can go up to 100K to 300K. Pati pala yung mga flight attendants, no? Pwede. Siyempre, basta when the price is right, pwede, di ba? Sabi ng isa, damn! So, mga politiko pala, sila mostly nakapupunta ng casino, VIPs. Thanks for telling for the rates. And yes, of course, pero I don't think na umabot ng 100K, baka 50K to 80K, FS go for 120K. Flight attendant. Mga politiko, gamit ang tax ng bayan. Diba? Grabe. Casinos have VIP rooms, areas, and memberships na di visible sa regular casino goers. Let's just say, there's a reason for lot of models frequent casinos. Kaya pala pag nakikita natin mga ano dun So, kung gusto pala nila ng totoong laban, raid na ganito, bakit sininggle out nila yung Chicago KTV bar na hindi naman talaga pag-aari ng family ni Mike Defensor? Kasi gusto lang nila talagang i-connect. While kung Mike Defensor said na, we are ready to defend this, meron kaming mga hawak na ebidensya na hindi po kami ang nagmamay-ari niyang KTV bar na yan, kawawa din naman yung sa tatlo yan tatlo. Yung, ewan ba, yung KTV at saka entertainment. Hindi ko alam yung isa na binanggit ni Kong Mike. 1,000 na empleyado, 1,000 na empleyado, 1,000 na empleyado, 3,000 na empleyado dyan ang tinanggalan mo ng kabuhayan, ng trabaho. Ano ba ang sabi ni Marcos Jr. nung siya nangangampanya? Create more jobs, jobs, jobs. Baliktad ang nangyayari dahil sa politically motivated nilang mga galawan. Sa kanilang interest, wala silang pakialam na kahit matanggalan ka ng 3,000 na empleyado, sasaksakan ka ng human trafficking or whatsoever, wala silang pakialam dito. So nasaan yung sinasabi ni Marcos Jr. na jobs, jobs, jobs? In the middle of crisis, natanggalan tayo ng 3,000 na trabahador. Kahit sabihin natin hindi 3,000, kahit sabihin natin 300. Kaya hindi po biro yung mawalan ng 300 trabahador, yung kababayan natin. So dito mo makikita, kaya marami ang takot magsalita kahit nakikita nila kasi ito yung pinapakita nilang messaging. Pag ikaw ay kumontra, naging kritiko ng gobyerno, ngayon, kita nyo naman si Jack. Diba? Ito vlogger ito na, kumbaga, entertainment vlogger ito. Pero dahil sa nakita niya na katiwalian sa gobyerno, sumali siya sa usaping politics para sumama sa krusada natin na itama yung mali, labanan ang korupsyon.
Anong ginawa nila? Kinasuhan nila. Ayan, yung mga banaters, may mga kaso mga yan. That's what they do sa panahon ngayon. So, instead na sabi nila, tayo po ay, nawawalan na yung freedom natin to speak up. So, gusto nila, purihin ng purihin kahit mali yung mga pinaggagawa. Samantalang, sabi nila, ito fake news daw to. Fake news daw yung mga vloggers. Diba? Pero, mismo sila nag-fake news. Pinaka-reason na fake news nila, dito nga sa sabi nila, nahuli na, arrested na daw itong si Marcos Jr. Nakita nyo naman, galing naman si bibig ni Auntie Claire. O, tingnan nyo, oh. Sa pagkakahuli dito kay dating Congressman Zaldico. Oh, ano term niya? Baka na malik dinig lang ako. Ay, malik dinig. Malik mata. Baka mali lang yung narinig ko. Ulitin nga natin, ano sabi niya? Sige nga. Sa pagkakahuli dito kay dating Congressman Zaldico. At sino ngayon ng fake news? Magdi-deny ka pa na wala kayong sinabing nahuli or aresto? O anong pinagkaiba ng aresto sa huli? Parehas din yan, pero the mere fact na sinabi nyo, nahuli na, das aresto. So, anong ninyo nung sinabi na, nung napunta itong si SOJ, bida-bida, napahiya siya. Hindi niya alam kung saan si Zaldico. Set the record straight. Where is Zaldico? Because the term of the Justice Department that he is under the jurisdiction of the Czech Republic is a very broad term, the jurisdiction itself. It can be anywhere as long as it's in the territory of the Czech Republic, or it can be in a detention facility. Where exactly is Zaldico? That is something that on that question, I have no specific answer yet as of now. Why, sir? Walang specific information. Walang iya kayo. Gamit nyo ang pera namin. Para kayo po ay pumunta dyan, sabi nyo, makipag-coordinate po kayo sa Czech Republic government. Ngayon, pagdating ninyo dyan, wala kayong specific na information or details. Anong ginawa nyo dyan? Pumunta makipag-coordinate o nagbakasyon lang kayo dyan? I have no relevant and validated information as to that fact. So, what? Walang relevant? I don't want to speculate. Diba? Kasi nag-speculate na kayo noon. You are a representative of the Philippine government. Sino ang unang nagsabi yan? Hindi ba yung presidente? So, saan ang galing yun? Paano sinabi ni presidente na nahuli na si Zaldico? Kanino niya nakuha yun? Kasi mismong DFA, wala din silang information. So, sino nagbigay ng kanyang information? Speculation. Will lead to misinformation or disinformation. So, hanggang hindi po natatapos yung pakikipagpulong ng inyong report sa Czech authorities. Hindi kami naniniwala na may pulong na nangyari. Alam namin pag may pulong pag meron kayong pulong na ginagawa with foreign counterparts, nagpo-post kayo ng mga larawan kung hindi man larawan, videos. Nagkamayan kayo, ganun, nag-usap kayo. May mga litrato Pero ngayon, nandyan kayo, nasa ewan ko kung anong lugar yan, kapehan ata yan. Tapos sabi nyo nakipagpulong kayo, pakita nga. Pakita ng picture ninyo. Representative ng Czech authorities, hindi ho ako makapagbigay siya ng pahayag. Sir, so what was the basis for the Philippines to say that he is still in jurisdiction when in fact we don't know yet where exactly the former lawmaker is? Ito po ay batay po sa mga impormasyon na available po sa amin bago po. So, batay lang. Batay lang sa impormasyon bago kayo umalis? So, kaninong impormasyon galing? Sa adik na presidente? Ayan ang resulta kapag meron kang adik na presidente. Namamalikmata. Pala kay Bongbong Marcos na nagpalabas ng fake news. Sino yung nagsasalita? O diba? Kaya ang tanong ng bayan, aresto ba o restrained? Ano ba talaga, ate? Ayon sa DOJ, ano ba talaga, kuya,
Matapos i-anunsyo ng Pangulo mismo ang pagkakahuli sa puganteng si Zaldico, di naman daw talaga arestado ang dating kongresista ayon sa DOJ. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian. Isang linggo ng laman ng mga balita ang pagkakahuli kay Resign ako Bicol Representative Zaldico sa Prague matapos itong i-anunsyo mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Maging sa website ng Presidential Communications Office, kinumpirma na naaresto ang puganteng si Ko sa Diba galing sa PCO yan? Anong sinasabi ni Auntie Claire na wala naman talagang sinabi ang presidente? Mismong balita sa PCO yan, website. Czech Republic noong April 16. Pero isang araw matapos magtungo roon, si Acting DOJ Secretary Frederick Vida at Chief State Counsel Dennis Chan Napahiya. may bigla ang paglilinaw ang Justice Department. Hindi raw arestado ang terminong dapat gamitin sa sitwasyon ni Ko. Let's do away with the word arrest, no? Let's do away with the word arrest because arrest assumes that it's being done by the country which has jurisdiction over him, right? And the Czech Republic cannot lawfully arrest Zaldico because, of course, wala naman siyang outstanding warrant dun eh. The warrant exists here. Paglilinaw ni DOJ spokesperson Polo Martinez, bagamat hindi pa technically arrested si Ko, restrained daw ang kanyang kalayaan. Sabi ni Martinez, nang mamataan ng Czech authority si Ko, agad daw silang nagbigay abiso sa Pilipinas. Posibleng may kinalaman naman na ito sa paglabag sa immigration regulations, pero hindi pa malinaw sa ngayon kung nakadetain na ba ang dating kongresista. Agad namang naglabas ng paliwanag ang Malacanang. Sabi ni Yusek Claire Castro, wala naman daw kontradiksyon sa mga naging pahayag ng gobyerno. Hindi rin daw kay PBBM galing ang salitang aresto. Unan nang sinabi ni Vida na maingat ang kanilang mga galaw bilang pagrespeto sa jurisdiksyon at legal na proseso ng Czech Republic. Tiyak din naman daw pakikipagtulungan ng Czech authorities dahil lumagda ito at ang Pilipinas. Grabe yung pagkasinungaling nito talaga, no? Ang administrasyon na to. Sa sobrang sinungaling ninyo, yan kinailangan nyo pang tingnan nyo, yan, paiba-iba kasi yung sinasabi. Nasasabi ni Presidente na huli. Sabi ni DOJ spokesperson, hindi arrested ang gagamitin. Sabi ni Auntie Claire, hindi nang galing sa Pangulong salitang pinakita ko na sa inyo, galing sa bibig ni Auntie Claire na aresto. Ngayon, dahil sa kasinungalingan nila, kailangan nilang mag-edit ng kanilang inilagay. Una nilang inilagay, ayan ito. Nakita nyo naman yung date. Ayan tingnan nyo yung date. Ayan natin date. The date. Bakit hindi makita yung date? Ayan. Hindi ko maano yung date. Ayan, yung date nito is April 16, 2026. Fugitive ex-ako Bicol Representative Zaldico arrested in Prague, held in Czech custody. Ngayon, inedit nila. Same date pa rin pero inedit nila. Fugitive ex-ako Bicol Rep Zaldico in Czech custody. Yun lang, period. Dahil sinungaling kayo, nag-edit na kayo. Ang galing ninyo, pero ito, one thing is for sure, posible daw na wala na pala sa Czech Republic si Zaldico. Kung wala siya sa Czech Republic, baka nasa na siya. Ewan ko kung nasaan. Ibig sabihin, na-release na siya. Tignan nyo. Walang katiyakan sa ngayon kung nasa kustodiya pa ng Czech authorities si Zaldico, ayon kay Justice Secretary Frederick Vida. Sa isang pahayag sa Philippine Embassy sa Prague, sinabi ni Vida na ang impormasyon ng pagkakahuli kay Ko ay noong pang April 21, kaya posibleng nagbago na ito sa ngayon. Ayon pa kay Vida, ang susunod na ipoproseso nila ay ang probisyon ng Interpol notice kung saan posible nang mapawi si Ko. Binigyang din ito na ang kanilang irespeto. Give up na kayo, uy. Ito ang batas ng Czech Republic kaya walang garantiya na hindi ito pakakawalan si Ko kung wala naman silang dahilan para ibinbin ito. Sa pulong ng DOJ at Czech officials, isa sa inaasahang tatalakayin ay ang paggamit sa United Nations. Ako wala akong nakitang pulong sa totoo lang. As of now. Unless kung medyo late tayo sa balita, pero wala akong nakita. They've been lying to us. They've been fabricating stories.
sila talaga ang tunay na nag-fake news. Ngayon, kasuhan ninyo sarili ninyo. With all of that, I rest my case. Hanggang sa muli, maraming salamat.